Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Nakakagiblabot ang naging pahayag ni Atty. Rowena Guanzon kamakailan matapos siyang bumaliktad at tirahin si dating Senador Bam Aquino sa isang viral na video. Hindi inaasahan ng publiko ang biglaang pagbabago ng tono ni Guanzon na dati kilalang kaalyado ng ilang oposisyon. Sa kanyang talumpati, tahasang tinawag ni Guanzon si Bam Aquino na ipokrito at tahimik sa mga isyong mahalaga. Ayon pa sa kanya, hindi siya ang pinuno na kailangan ng bayan, puro sarili lang ang iniisip. Agad itong umani ng libu-libong reaksyon mula sa netizen. Karamihan ay gulat at nagtatanong kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang pagbabago. Ang ilan ay nagsabing may mas malalim ng political na dahilan sa pagbiglaang pag-atake ni Guanzon kay Aquino. Sa gitna ng isyu, may mga espekulasyon posibleng lumipat na ng panig si Guanzon sa mga kaalyado ni VP Sara Duterte. Bagamat wala pa siyang direktang pag-endorso, ilang payag niya ang tila pabor kay VP Sara. Mas may prinsipyo pa si Sara kaysa sa ilang nagpapanggap na bayani ani ni Guanzon sa isa pang panayam. Hindi pa nagbibigay ng formal na tugon si Bam Aquino sa mga akusasyon at patutsara ni Guanzon. Gayunpaman, ilang miyembro ng Liberal Party ang nagsabing posibleng demolition job labang ito. Uminit lalo ang isyu ng sabihang may mas malaking revelasyon pang ilalabas si Guanzon sa mga susunod na linggo. Sa social media, hati ang opinyon ng publiko. Ang ilan ay pumupuri sa katapangan ni Guanzon habang ang iba ay duda sa kanyang motibo. Tila palatandaan ito ng panibagong pagkakahati-hati sa hanay ng oposisyon sa nalalapit na halalan. Ang tanong ng marami ngayon, kung kaya ni Guanzon tirahin si Bam, baka pati si VP Sara Duterte pag ginamit ay titirahin din. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang sabi nila, yung notaryo daw, expired. Ito naman talaga si Congressman Redon. Parang hindi naman kita estudyante. Paano naging expired yung notaryo? Yung mga notaryo is until December, ganyan. At saka you know the rules. Kahit expired yung notaryo, peke yung notaryo, valid ang dokumento ko. That's the Supreme Court rule. But so I like this meow-meow congressman. O bakit? He's satire eh. Sabi nila, he's unwell. But he's been dismissed as somebody with some mental illness. He is unwell. He is ganyan-ganyan. He's not sick. He's creative. This is his form of protest. It's satire. I'm running for speaker against Romualdez, sabi niya. Anong punto niya? Nagpapabida lang ba siya? Or meron ba siyang punto? Kasi kung may punto siya, hindi pa natin alam kung anong punto No, niya. it's a form of protest. Well, it's a figure of speech. What he is doing is performing arts. I want to meet him actually on Monday. I already told somebody, tell him I want to meet him. I want to have a video with him. Do you think he's serious? No, he's not. It's satire. Hindi, pero well, he doesn't look like he's satirically serious. And he doesn't care because you people don't vote for him. It's his district who vote for him. And wala siyang kalaban doon. Kasi matagal na silang entrenched doon. Pero ako, buti na lang, may meow-meow ako na congressman sa Cavite. Buti na lang, my friend Pid produced a son like this. I mean, you gotta so you don't think he's turning in his grave, ha? You gotta be a little cuckoo to go against Romualdez. Di ba? I mean, in the House. Pero, it's a figure of speech. They're just saying is, siraulo, chuchuchu. Eh kayo, hindi kayo siraulo, mga kawatan lang kayo.
Ganon. You're all sane, but you're crooks. Galit kayo kay Sara Duterte kasi hindi nyo talaga kaya. Kahit anong gawin nyo, anong ginawa ngayon ng mga congressman. Pinasa ang budget niya without any question. Courtesy na daw. Hina mo kung ano kayo ka. Mga balimbing kayo. Wala pa nga 2027 eh. Lalaro na kayo kasi baka sakaling magpresidente yari kayo. That's how you read it? Yeah. Na pumapwesto na ha, para nakita na nila na nawala na ng poder. Parliamentary courtesy. Bull. Eh, yung impeachment nyo. Yung mga quadcom nyo dyan, mga tawag ng tao, tuwadcom. Alam mo, no other institution of government is so vilified by the people than this House of Representatives. Ang hirap talaga ng Representatives. Kaya I caught your word. Tao, wala na talaga silang dangal. Nakakahiya na. Ginoo ko, nakakahiya na. Parang, ano ba yan? Parang ayoko na mag-congressman. Parang, if you have any sense of decency at all, stop! Stop your kickbacks! Di pa kayo nahiya niyan yung mga apo nyo, mga ano nyo, nadadamay yan? Stop it! Kaya ang gusto nyo lang, not another Duterte. Bakit? Gusto nyo iba? Sino? Sino ang gusto nyo? Sige, I will answer you, but you answer me now. Not another Duterte. Bakit? Ano ang gusto nyo para alam ko rin kung sino ang boboto ko? Si Ma'am Aquino? Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction ha. Gusto po ba ninyong mapanood yung mga ganun? Mga ka-reaction, lumantad na po talaga itong si Attorney Rowena My Love Guanzon. Ha? Talagang isa na po siyang legitimate na DDS. Gusto po ba ninyong mapanood yung buong istorya ng video na ito? Alright, eto na. Eto na po mga ka-reaction. Alright, eto na po. Not another Duterte. Bakit? Ano ang gusto nyo para alam ko rin kung sino ang boboto ko? Si Ma'am Aquino? Naku po, si Ma'am Aquino. Not another Aquino. Not another Aquino. Wala na yan. Hindi na dilawan yan, hindi na pinklawan. Not another Aquino. Oh. Sino? Si Sharon Cuneta. Si Sharon Cuneta. Sino ba? Marami talagang ayaw ng Sara Duterte presidency. Oh, ito si dilaw na dilaw si Madam no? Pink na pink si Madam. Ayaw na daw nilang okay, panoorin po natin yung buong buong istorya po ng video na ito mga reaction. Panoorin po natin at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section kung ano po ang masasabi ninyo Ito po mga ka-reaction para naman lalo tayong magkaroon ng ideya kung bakit mas DDS pa po si Rowena Guanzon kaysa sa akin. Panoorin po ninyo to mga ka-reaction. Ikaw na rin nagsabi, pag eleksyonin natin ngayon, tanalo si Sara. Why should it be a bad thing? Because Because what? they're saying that much of the theft happened Okay. Ito na po yung pinaka-video. Panoorin po natin. Binigay lang sa atin ni BBM ang ulo ni Romualdez dahil pag hindi niya ginawa, hindi titigil ang protesta. Anong sinasabi ni BBM na legacy niya? When he ran with Sara Duterte, naloko niya mga tao na mga Marcos Royalists at mga nabudol na mga DDS dyan. Sinabi ko na sa inyo kasi kayo mga budol kayo. Sinabi ko na sa inyo. Ilang helicopter ba ang gusto nyo? Ilang bahay ba dyan sa Forbes ang gusto mo, Romualdez? Tapos ngayon, hindi ka man lang makauwi dyan dahil saradong-sarado yung gate mo. Takot kayo na batuhin ng itlog at kamatis ang mga bahay nyo at kotse nyo. One term lang ang congressman. Gawin mo pa 4 years kung gusto mo. Tingnan ko lang kung magnanakaw pa yung mga hayop na yan. Kaya mo naawa ako dyan kay BBM. Ginamit lang siya ni Romualdez. How could Romualdez have had such influence over him when he was one who held the Marcos name? Nako, ito na po. Dito po gaganda yung usapan natin
Panoorin po natin ito. Si Madam Rowena Guanzon po. Mas DDS pa siya sa akin. And even now, executive, hawa siya ron eh. Binigay lang sa atin ni BBM ang ulo ni Romualdez dahil pag hindi niya ginawa, hindi titigil ang protesta. Kahit tagi-isang araw lang na protesta, once a week for example, yung One Taft Consortium ng mga kolehiyala sa Taft, St. Co, St. Paul's, you know, all these girls who don't even like sunlight, lumabas sila. Oh, gawin nyo lang yan mga anak every week. Oh, UP, Ateneo, Katipunan. Oh, once a week. Oh, once a week, once a week. Well, we can do once a week. We might not be able to do every day, but we can all do once a week until BBM is done. Right? So, what's his choice? Keep his cousin who has all his secrets or keep his title? Of course, it's the political survival of BBM that he is after. No one after this. Mark my words, wala nang boboto sa Marcos sa 2020. Kawawa ka, Sandro. Ikaw sana ang political dynasty ng parents mo. Wow. Na sinira ni Romualdez ang dynasty mo dahil hindi ka iboboto ng tao. Hindi. Ba't ako boboto kay Sandro Marcos? Kung Marcos ang gusto ko, I might as well vote for my student, Ferdinand Marcos Manoto, who's a lawyer and I know he has a good heart. Marami namang iba dyan. Pero wala nang boboto sa Marcos after this. Walang anong sinasabi ni BBM na legacy niya. When he ran with Sara Duterte, naloko niya mga tao, na mga Marcos Royalists at mga nabudol na mga DDS dyan. Sinabi ko na sa inyo kasi kayo mga budol kayo. Sinabi ko na sa inyo, legacy. Naniwala naman. Gustong ibalik na good name ng Ferdinand Marcos. Na i-reconstruct, i-revise ang history. Ganyan. Anong magagawa niya in 3 years na ngayon lang siya nagising? What should he have done during the first 3 years to have prevented this? I guess yun yung tanong, di ba? Kung Or ako, did he have it in his heart Hindi to nga eh. actually change it Hindi and to ah. really change the family reputation, restore the honor of the sa akin, Marcos lang, name? pride na lang yun na Marcos uli. Kaya babangon siya uli. Hindi tayo. Babangon siya uli. Hindi tayo ang babangon, yung mga tao. Yun Hindi, it wasn't for the country. It wasn't because he wanted to restore his father's good. No. He wanted to be president just because. Babangon sila uli. Conflict sila yun sa kapatid niya, di ba? Kay Amy. Kasi ang akala ni Amy talagang we will reform, babalik ang Marcos na name na isatama natin, ganyan, ito na lang, last hurrah na natin to, matatanda na tayo, di ba? Matatanda. I'm as old as BBM. No, he looks older than me, but I was born the same year. Matanda na tayo eh. Ano pa kailangan natin? Pera? Power? Ilang helicopter ba ang gusto nyo? Ilang bahay ba dyan sa Forbes ang gusto mo, Romualdez? Tapos ngayon, di ka man lang makauwi dyan dahil saradong-sarado yung gate mo. Takot kayo na batuhin ng itlog at kamatis ang mga bahay nyo at kotse nyo. What's that for? From the start, kung sinabi nyo na, itong mga dilawan na to, itong mga kakamping na to, wala at sinabi yan, puro lang yan promises. Sana, day one, ginawa niya na, I'll prove all of you wrong. Hindi ako addict. Babangon ako maaga araw-araw. Okay, pero in fairness, Madam Rowena Guanzon, DDS ka ngayon, yung mga kakamping tsaka mga dilawan, kakampi ni Bongbong Marcos. Kaya nga iniwan kanila kasi ikaw, nag-stick ka sa yung principles. Kaya nga idol ka namin eh. Nag-stick ka sa principles mo, nag-stick ka sa identity mo na anti-Marcos ka, pero yung mga kasamaan mo, mga dilawan tsaka pinglawan, ay sumama kay Marcos. Anong gagawin natin yan? Tayo, di ba, Madam Rowena? I salute you. And I'll face the people. I'll prove you wrong. Hindi ako addict. Hindi ba niya ginawa yan? He was upset most of the time. Did you see BBM? Did you see BBM in the first year?
Ngayon lang yan si BBM lumabas doon sa mga dam, sa mga ganyan-ganyan. And his people already told him, boss, hindi na talaga kaya, boss. Ghost project, ganyan-ganyan. Mabubuking na tayo, boss, kasi marami ng mga kumakalkal. Mga tao may mga video na ganyan-ganyan. Alam mo, naawa ako dyan kay BBM. Ginamit lang siya ni Romualdez. How could Romualdez have had such influence over him when he was one who held the Marcos name? Yan na nga binoto ng mga tao si Marcos dahil gusto nila Marcos. Yung hindi na pala nila alam, yung magiging hari pala si Romualdez. Di ba? Paano naging kaya hari? sila talaga disappointed. Because he controlled the purse. Once he controlled the purse and the congressman, yun ang akala niya that he can be the next president. Siyempre, itong isa, dahil ayaw naman gumawa ng trabaho, so he will leave it to everybody. And well, this is his own blood. This is his first cousin who promised him that, we will build this, we will do that. All these congressmen will be, we will control them through their budget. Ngayon control kayo, no? Ayaw nyo palitan si Romualdez? Pues, kala nyo, kung hindi nyo siya pinalitan, hindi gaganti sa inyo si BBM? Sige, congressman kayo. Sige, pasahan nyo budget nyo. Pero hindi ko ipaparelease sa DBM secretary. Ano? Sino presidente? Mababawi pa ba niya? Siya o ako? Kung ako BBM ang kakampi mo, kahit you don't like me, but I'm very useful, Kung ako ang kakampi mo, ginawa mo ako contra-advisor. Kumusta ang contra-advisor dyan? Pakinggan natin yung Guanzo na yan kung sasabi ng baliw na yan. At baka may sense. Di ba? Yung asawa, mas may sense kasi abogada yan eh. Kasi sabi niya si Lisa, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay na lang naman dyan si Lisa Araneta. Why? Kaya abogada. Kung hindi pa yan abogada, asawa niya, ano lang kaya ang tsura nitong administrasyon ni BBM? Ngayon naman ang tanong ko, wala bang kasalanan ng taong bayan dahil sila rin ang boto raw sa mga politikong yan? True. They are party to be blamed. But who has the power should be blamed. The one who has the power should be the one who has to take the blame. Sila ang may power eh. Kaya sila namili. Kung hindi sila namili, hindi naman tatanggap ang mga tao. Namili ng boto, you mean? Yeah. So, Sila ang may power eh. sige. Oo. Ikaw, nagsilbi ka sa COMELEC. Ang tagal. Before diba? that, COA commissioner ako. Exactly. I have a degree in economics, which people, they don't know. Don't know. Right. They don't know kasi kala nila aktivista ako, political science ako. I have a degree in economics, Yes. no? Yeah. Kaya lang, hindi nyo ako nakikita nun sa UP kasi lagi na naman ako sa kalye. So ang tanong ko nga dyan, anong mali sa laws natin? Or, I don't know, meron bang paraan para talagang ma-educate, lalo na ang mamahihirap dahil sila talaga yung pinaka-disadvantaged sa panahon ng eleksyon? Ang hirap kasi ng education, itong vote buying and vote selling is a failure of our education system. Bata pa ang bata, ganyan, SK, pati SK magnanakaw na rin. Alam niyo mga anak, yung ginagawa niyo, idol niyo yung mga kapitan niyo na mga kurakot, yan ang problema. Ayoko na ng mga mabagal yan eh. Educate them na hindi sila magtanggap. What's Alam mo a fast? kung mahirap ka. How to fast Bibigyan track? ka ng 3,000 per house, ha? Kaya Ganito na. Yung term limit nila, iputulin nyo na. Oo, gawin nyo na. Gawin nyo na 4 years ang congressman pero wala nang re-election. Tingnan natin kung magnanakaw pa kayo. Saka wala kayong infrastructure funds. Wala. Pagalingan na lang tayo dito. Bakit yung nanay ko noon, nag-board member, walang sweldo? Nung panahon ng nanay ko, ang mga board member walang sweldo. Per diem lang. Kaya kung hindi mo kaya, huwag kang mapolitika nung unang panahon. Di ba? Bila, di mayayaman lang po pwede. Ano naman po masama doon? Pero Ano naman po masama doon kung mabubuti silang tao? One term lang ang congressman. Gawin mo pa 4 years kung gusto mo. Tingnan ko lang kung magnanakaw pa yung mga hayop na yan. Tapos wala silang infra-budget, walang pork barrel. Tama naman si Senator Lacson. Wala siyang pork barrel. Tingnan nyo, di sitting pretty siya. Di ba? Walang pork barrel. Congress.
Commissioner Gonzo, hindi ka lang nakaupo, kaya sabihin mo walang pork barrel. Ikaw naman. Pinaglaban ko yan hanggang ngayon. Nasa Supreme Court pa yung issue namin sa P3PWD kay Romualdez. Andyan pa yan, buhay pa yan. Pag nanalo ako dyan, sisingilin ko siya. No? Kasalanan niya ito lahat. Hindi personal ito. Gusto namin ng reform. Sample, ano ba yung rules dyan ni Romualdez na nanalo ka na, may promulgation na, nag-oath ka na sa judge, may Supreme Court decision na ang P3PWD na representative, hindi lang ako dahil talo ako, si Dr. Camille Ilagan, ay makakaupo na. Harap-harapan na. 3 di pa lang sa kanya. Sinabi na sa kanya ng isang secretary na andyan na ang kamag-anak niya, si Dr. Camille Ilagan. At ayaw pa niya yun, kauri niya, yung mga lumang, mga old, rich na mga tao. Di ba? Pero hindi. Na edukado. Hindi kami basta-basta naglalagay dyan ng hindi marunong. With a doctorate in business administration. Ayaw niya. Hindi niya pina-out. Bakit daw? Dahil ako daw, dapat umalis daw ako sa P3PWD. Sinabi niya. Sinabi ba niya yan? Yes. Hayagan? Yes, he said it. Anong dahilan daw? Ba't ayaw niya sa'yo? Kasi ako, magulo daw ako. I cannot be controlled. But he doesn't Kasi have the mali right to siya. do that. Hindi naman galit sa akin si BBM dahil nanalo na naman siya. Ginawa niya lang dahilan kasi takot siya sa akin na once naupo ako dyan sa Kongreso, halongkatin ko. Kasi doon ko pa narinig na may 3% daw ang mga congressmen dyan. 3% ha? 3%. Hindi pala 3%. 5% pala ang insertion fee. Pag nag-insert sila sa budget ng ganon. Yeah. May 5%. Yun ang mali pala. Pass-through. Dati, I was ready to have a privileged speech about that. Anong reforms ang gusto natin? Cut. Mag-term limit ka. Number 2, wala nang pork barrel. Total, papalitan na rin lahat sila sa DPWH sa mga hayop kayo dyan. Tama si Secretary Binson, mga hayop kayo. Di na kayo naawa sa bayan nyo. District engineer lang kayo, nagsusugal kayo ng milyon-milyon. Yung mga anak nyo nasa private schools. Yung mga bahay nyo may swimming pool. Naku. Kaya, yung pork barrel na yan, yan ang sanhi ng katakawan at pagnanakaw ng mga congressman natin. Kaya, saka, isa pa to, yung ombudsman natin dapat seryoso naman. Magre-retire naman na yun. Magre-retire ng ombudsman. Sino At papalit? ngayon, meron na ngang, nag-a-apply na nga ang mga ang point doon interesante. Ang point doon is, ang institutions natin are weak and weaker because sinalagay ang mga taong hindi naman talaga the best of the best. So, kung ako si Bongbong, last 3 years, put the creme de la creme. Iwanan mo yan sa administration mo. what do you mean, put the creme de la creme where? In government institutions, the ombudsman, But he the only Supreme rules Court, executive. the DPWH, he has power of appointment over everybody in this country. But what about Congress? You think that kaya ni President BBM na patinuin ang mga tao sa Kongreso? Palitan niya Gayong batas. elective sila. Palitan niya batas. Palitan niya batas. Sabi niya dito kay Speaker D, gusto ko palitan niya yan ng term limit. Pwede ba gawin na lang. yun? Hindi ba constitution yun? Anong constitution? Yung mga term limits. Di mag-con-as sila. Anyway, many of them are assets. Yung usapin din ng con-as, alam mo naman, lagi na lang naha-hijack dahil eto na naman ang term limit, pahabain. Can do whatever he intends to do. Huwag niyang gagawing dahilan na I have nothing to do with Congress. That's not true. Because ikaw din naman namili sa pinsan mo na siyang mag-speaker. Kung ibang taong nag-speaker dyan, hindi may konti pang hiya-hiya. Pinsan mo, kaya hindi nahiya sa'yo. Bira ka naman. It's so funny because people say, but they're independent of each other. No, that's not yung true. legislative, No, executive. that's just in theory. They are as institutions, but the people, no. So it becomes their defense. For example, the executive will say, well, they act that's on their lame. own. That's lame. Sabihin din ng legislature, wala kami influence No, sa that's kabila. lame. That's lame. But
di ba, nakakalusot sila dahil nga iyan ang nasa batas. How do you That's lame. circumvent it without circumventing Separation it? of powers sa konstitusyon, titingnan mo dapat kung sino nakaupo. O, tingnan mo. Ngayon, paano siya napalitan? Paano siya napalitan? Eh di si Sandro, may marching orders, napalitan mo ng tito mo. Eh dahil Hindi anak na kaya. niya. Oh. Dahil anak niya. Pero Paano kung wala siyang anak doon? It could have been anybody else. It could have been anyone. He could have said, okay, ayoko na yan. Palitan nyo na yan. And what Bongbong wants, Bongbong gets. It's always been that way. Diba? What do you mean? What do you mean by that? Well, he was the only son. Diba? What he wants, he gets. Diba? So bakit mo kami So why ngayon do you think sasabihan- it took him so sasabihan long? mo kami na hindi mo siya kaya? Maniniwala ba kami dyan? Eh kaya ngayon nag-speaker in the first place. Kasi pinsan mo, yun ang pinili mo. Para meron kang kapitan. Di ba? Kung sa mafia pa, meron kang kapitan. Eh ngayon, ng kapitan, naging mas powerful pa sa kanya. Abay, siya na itong the supreme leader, Kim Bonjing. Di ba? Hindi na ito speaker eh. Supreme leader na ito. Kung makaasta pa, Congress will not be a refuge for the thieves. Scoundrels. Comelec. Yeah, because you were there. Palitan natin. Anong ang dapat nilang sistema. ginawa? Anong dapat Oo. gawin? Itong sa party list, ang COMELEC, I'm not saying mas magaling ako sa inyo, retired na ako. It's your call, my dear friends and colleagues. Pero tingnan nyo naman, lahat na lang ng party list, ina-credit, ni-register. Multi-sectoral, register. Lahat na lang, kahit, pati hindi na lang nag-require kayo na, I know that you cannot make the law, Yes. but you can make the rules. You can make the rules. So what rules For could they have example, made? What they rules should could have they have required SALN. They should have required the statement of assets and liabilities or financial statements sa lahat ng nominees. of the nominees. Saka pinapublish yan. Tapos, dapat may tanong dyan, di ba? Are you or at any time, were you a contractor? Or your relatives within the fourth degree of consanguinity? Ay, obvious na eh. Number 3, do you have, So a Comelec disorder? Do you have a disorder that the people have to know about? Okay. So, at yung Comelec, pwede siya gumawa ng rules niya na ganyan? Pwede. Kasi it has the discretion. It will make the... So, pwede siya magtutuusin? Pwede niya i-filter yung mga nag-a-apply for Hindi party naman list? niya ma-filter. Pero they can put requirements there that can be available to the people. Hindi po ba? At saka yung... Bakit naman yung debate na yan hindi required? Kung ako, chair, mag-debate kayo dito, ganyan-ganyan. Hindi kami darating. Hindi ka darating? Sige, I will cancel your candidacy. Pwedeng gawin ng Comelec yan? Pwede. Ma'am, wala yan sa Constitution. Di kaya tayo Supreme Court. In the meantime, cancel ka. Ayaw mo pumunta? Bakit ayaw mo pumunta? The people have a right to information. Kaya siguro Parang talagang... ang haba naman ang alam mo, proseso hindi niya. kaya ako hindi na-appoint eh. Nung Comelec chair, I also vied for it. Hindi ako in-appoint ni Pinoy eh. Ang Bakit? sabi daw nila, she's too independent. Do you agree? ano palang gusto Do you mo? agree that you're too independent? Is I am. there even such a thing I am. as being too independent? I am very independent. Maybe Ay, you're- galit sila sa akin ngayon. Bakit daw yung impeachment ni Sara, anti-impeachment ako? Ano ba ako, uto-uto? Sasabihan ni Romualdez, impeach nyo yan si Sara. Ako, susunod din sa kanya. Ano ko, uto-uto? Tapos ngayon, tama ako, di ba? Tama ako. Why were you against it? Walang due process. Exactly what the Supreme Court said. Can you explain to us why you said Tapos ngayon, you sabi are niya, not for the impeachment? Ano yung due process na hindi nila sinabi nga sinunod? ng Supreme Court. Biro mo yun? Wala man committee, it did not even pass, there was no Committee on Justice, did not even meet. Nagpirmahan lang sila. Ano yun? Ano yung pirmahan nyo dun? Tapos yung nagpirmahan daw kayo mga congressman,
may ano daw kayo, may balato or exchange in hundreds of millions of ayuda there. Kung hindi pa naman kayo mga corrupt. Tapos sasabihin nyo, si Sara, ganyan, magnanakaw, mas malaki kayong magnanakaw eh. Kasi dati akong commission on audit na commissioner. Sa akin yung confidential fund, na 125 million ng Office of the President, kung mali ang pag-liquidate niya, COA will determine that. And that has a process. It's part of due process. So yung mga Mary Grace Piatos, Kayo, yung gusto mga yan, nyo agad, di ba? impeach nyo as betrayal of public trust. Kayo lang nag-i-interpret yan. Worse. Wala pang committee, walang committee, procedure, Rules daw wala, nila yun. Rules she nila was yun, not di ba? even given a copy of the petition. It's exactly what the Supreme Court said. Tapos sabihin nila, DDS daw ako. Kayo. Tingnan nyo lahat ng kampanya ni Lenny. Sinong party list nominee nandun sa stage? Iba ko lang? Tanga kayo eh. Gusto nyo talaga, gusto nyo lang manalo yung party list nyo, kaya ginanon-ganon nyo ako. Pero sabi At niya, I'm very independent. I'm very independent. Kaya, sa sinasabi ko sa inyo, hindi ako pinaupo ni Romualdez. Pues, I was saved. Sabi nga namin ng mga P3 board, we were blessed. Ako. because if you had been allowed to sit what? You would Dalawa be lang ang able to mangyayari. speak out like Number this? one, maaga ko pa siyang binulgar. Or number two, baka nagkautang na loob pa ako sa kanya. Napaupuin mo How? lang ako sa iyo kami, ganyan. Kaya ako, ang P3PWD, representative ang zero kickback. Kasi hindi pinaupo ni Romualdez. Okay, what do you think will happen now that, Martin Romualdez is not speaker anymore and Congressman Boji D, is going to be taking his Well, place? Sandro Marcos and his groups, since their loyalty is to BBM, that his term, he will succeed as president, they have to reform. They have to reform the House of Representatives. They have to have a drastic reform in the preparation of the budget. And they should police their ranks. Ako, kaya yun ni Sandro, he looks soft and all that, but kaya mo yun. Kaya mo yun, Sandro. Be the leader that you are supposed to be. What's he supposed to do? What's he supposed to do? Sasabihin niya sa mga kaibigan niya, mga kong, ha? Wala nang kickbackan ngayon, ha? Galit na tatay ko, umiyak na tatay ko, eh. Wala nang kickbackan. Wala na. But that's like admitting na may kickbackan nga. Admit naman nila yun. May kickbackan talaga sila. But what about the ongoing investigations? How should that now be heard? Na wala na si speaker. Do you think that it should change radically? Even committee chairmanships should those change? Well, you expect Speaker D to change. Change even the Secretary General. Kasi yung Secretary General na yan, tao yan ni Romualdez eh. Walang reforms dyan magagawa si D kung yung Secretary General yan pa rin si Velasco. Di ba? Kaya nga mali-mali yung impeachment ni VP Sara dahil si Velasco hindi marunong. So, palitan niya yan. Dapat palitan niya yan nang hindi rin tao ni Romualdez. Kasi pag pinalitan niya rin ng tao din ni Romualdez, para na rin siya, tao rin siya ni Romualdez, di ba? Kailangan naman, seryosoy naman ni Congressman D itong role niya as President BBM's champion. He's the President's champion. He's the whip! Di ba? You all toe the line. Walang kickbackan. Na lang. Mr. Speaker, the people will not put up with this. Imagine the next 3 years when every week you will have rallies. Imagine that. Imagine that scenario when other countries like Korea will no longer lend money to the Philippines. They will no longer send aid because our congressmen will just pocket it anyway.
Because we have weak government institutions. And therefore, they will demand. Diba? Yung 1.08 billion na mga flood control funds yun, that's for climate change, climate change related funding yun. Kaya, all over the world, di ba may mga treaties on climate change? Ano sasabihin nila? Ang Pilipinas? Pilipinas, wag niyong bigyan yan ng mga funds na aid or grants for climate change. Dahil may pera naman pala. The So congressmen far-reaching just, effects talaga to, no? the Global. world. You always Yeah, look at global. you always look at geopolitics. Right. Hindi na pwede ito. So Hindi na pwede na si Bongbong Marcos when he goes to the ASEAN, very soon, meron na naman ASEAN, these other leaders will look at him that, this man is weak. So what are his prospects going forward, especially 2028 and beyond? Pati yun na nga, yung Marcos name. And what if Sara Duterte wins? Because that's what pundits are also saying. At this point, mukhang if elections were held She's now, the woman to beat. Ano natin? 3 years, si BBM, he still has time to reform. Diba? So, kung nilagay bagong speaker dyan, make sure na may marching orders yan na tunay for reform. Diba? Yung mga senador, mostly they're on their own. Pero, ang ano ko, they still have 3 years? Yes. Kung ang gusto niya, priority bills. Priority bills ko, amend the party list system. Pass the anti-dynasty law. Pass the zero infrastructure budget for districts. Change reform the term, shorten the term of the representatives in the House of Reps. Mga ganun. Make a permanent commission on anti-corruption like Indonesia. Di ba? Sabihin niya, may ombudsman, may prosecution yun eh. Yung investigation commission na ilalagay mo dyan na hindi natuloy during GMA's time. It was supposed to be Chief Justice Davides, hindi natuloy. Yung mga ganun, yung mga reforms na pagka 3 years sasabihin natin, ay salamat. Salamat naman at itong eleksyon na itong 2028 ay talagang the will of the people. The will of the people dahil wala nang vote buying. okay, what about a Sara Duterte presidency? Because some sectors are also saying change must happen, government must correct itself, but we should make sure that there should be no more Duterte in government. So ikaw, anong basa mo naman? Sino ba yan nagsasabi na no more Duterte? Maraming ganon. Sa mga protest ganito gusto lang, may DDS, gusto din may naman, church, at saka syempre yung left, di ba? gusto din naman lang kasi sila mong presidente. Alam nyo, hindi ba demokrasya ito? Hindi ba ito padamihan ng boto? Galit kayo kay Sara Duterte kasi hindi nyo talaga kaya. Kahit anong gawin nyo, anong ginawa ngayon ng mga congressman. Pinasa ang budget niya without any question. Courtesy na daw. Hina mo kung ano kayo ka. Mga balimbing kayo. Wala pa nga 2027 lalaro na kayo kasi baka sakaling magpresidente yari kayo. That's how you read it? Yeah. Na pumapwesto na parang nakita na nila na nawala na ng poder. Parliamentary courtesy. Bull. Yung impeachment nyo. Yung mga quadcom nyo dyan, mga tawag ng tao, tuwadcom. Alam mo, no other institution of government is so vilified by the people than this House of Representatives. Ang hirap talaga ng Representatives. Kaya I caught your word. Tao, wala na talaga silang dangal. Nakakahiya na. Ginoo ko, nakakahiya na. Parang, ano ba yan? Parang ayoko na mag-congressman. Parang, if you have any sense of decency at all, stop! Stop your kickbacks! Di pa kayo nahiya yan yung mga apo nyo, mga ano nyo, nadadamay yan? Stop it! Kaya ang gusto nyo lang, not another Duterte. Bakit? Gusto nyo,